Okay. Happy Sunday sa lahat ng mga ating mga subscriber ngayon na lagi ako nakatambay dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin sa ating mga baguhan hong pasok dito. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, sa mga silent subscriber ho dyan na nandyan ho lagi, at sa mga datihan ho na nandyan ho lagi sa ating comment section ng inyong mga pangalan. Present ho kayo. Maraming po salamat sa inyong pagtiwala, sa inyong hindi paglubay sa ating YouTube channel sa buong Pilipinas, sa lugar diha sa San Carlos, Pilarbol, majong adlaw ninyong tanan diha. Majong Domingo. Okay. Sabagay sa Pilipinas, dumaan na yung linggo. So, mapanood ninyo ito Lunes na ng umaga. So, tandaan ninyo, may impeachment ngayong Lunes. Matibag ho ang starring dyan sa witness. Pero, ang pag-uusapan natin ngayon dito ay itong si Luistro. Na itong si Luistro ngayon ay mahaharap ng kaso sa ombudsman. Tama ho, narinig ninyo ha. May pa-filean ho siya ng kaso sa ombudsman. Pero sa akin, ako na rin mismo nag-ano dito na sino kaya talagang mga has dito mag-file sa kanya ng kaso sa ombudsman? Kasi mayroon naman talaga siyang anomalya dito sa sinasabing catch eye ba. Yung mga nilalagay sa kalsada, sa highway, na ilalagay dyan na may parang umiilaw. Yun ang sinasabing catch eye na maano mo sa mga highway. At meron si Luistro nito at ano to dati nag-viral ho to, nilagay niya dito at tinanggal ho yun. Hindi yun tinuloy. Ang nun, may dumaan sa gabi tapos pinakita nila, ay ganda nga naman tingnan. Pero yun pala, maanomalya. May mga kickback si Luistro noon pala. May mga controversial ang kanyang paglagay noon dito sa may lugar na yun. Diversion road, nakalagay eh. O sige, basahin natin to. Itong galing sa ano ba tong sa kuto kinuha. Basta nakuha ko lang to sa may sa online to ha. Ito, basahin ko to ha. Okay, complaint filed versus Representative Luistro. DPWH official over alleged catch eye project irregularities. Ayun pala, irregularities daw. A formal complaint has been filed before the Office of the Ombudsman against Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Luistro, DPWH Calabarzon, naku ang langaw, sorry DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza and Batangas 2nd District Engineering Office Head Sonia Paglikawan. According to the complaint, the official are being accused of alleged overpricing, improper utilization of public funds, and the allegedly wasteful implementation of the Catch Eye Road STAD the Catch Eye Road STAD project along the Batangas City San Pascual Bawan Diversion Road. The complainants claim that the project may have involved excessive cost and raise concern regarding the procurement and installation of the road safety reflectors, commonly known as catch eye. They are urging the Ombudsman to conduct a thorough investigation into the matter and determine whatever any laws of regulation governing public spending and government procurement where ano sa ito? Procurement where nawala ako dito. Ito na. Procurement where violated. As of this writing, the filing of the complaint does not constitute a finding of
liability or guilt, the Office of the Ombudsman has yet to issue a ruling, and the respondents will be given the opportunity to answer the allegations as part of legal process. Ang hirap pagbasa kapag walang salamin. Promise, nakalimutan ko salamin sa bahay. Ito yung sinasabi si Representative Luistro, DPWH officials face complaint over alleged overpricing in Batangas Diversion Road. Ito yon ang binasa ko. Ilagay lang natin ang konti dyan. Ayan siya. So yun ang istorya kanina. Matindi no kapag congressman ka talaga, congresswoman ka man o congressman, ganyan talaga mga project, talagang kontrolado mo talaga. Kasi siyempre pag nasa distrito mo yan, talagang mag-ano ka doon, magtanong ka, ano yan, project na yan, ano para saan yan? So ang district engineer magsabi yan, kung huwag ka mag-alala, mayroon ka dito, ilang porsyento ay yung gusto mo dito, ilang porsyento ba ang dapat ang para sa'yo dito. So ganun na, di ba? Kasi hindi lang naman to si Luistro ang mayroong ganito na mga anomalya din sa mga ganito. Sa amin nga sa Bohol, sa 3rd District hanggang ngayon, hindi pa rin nalutas-lutas yung mga issue doon, yung mga flood control yan sa Lubok ba. Pero ito siya, kaya to sa ko kasi ang lakas ng apog ni Luistro talaga. May utang pa siya kay BP Sara na nagkahalaga ng 8 million ba yun o 7 million. Tapos, nag-imbestiga dito kay BP Sara dito sa mga anomalya daw na mga paggamit ng confidential fund. Samantalang ito siya, yan siya, matindi din pala ang kamay nito. Bakit kaya ang Pilipinas pinamumunuan na talaga ng mga magnanakaw talaga? Mula sa presidente papuntang barangay official. Maniwala kayo na sa inyong mga barangay dyan, walang mga nangungurap dyan na mga barangay captain. Mula barangay captain hanggang taas, ang daming mga dyan, ang daming mga nauso na kasi ngayon na ang itong panahon na to na nagiging business na nila itong ganito, na hindi ka pwedeng papasok sa politika kapag hindi ka talaga, wala kang target dyan. Kung bakit ako nandito? Bakit ako pupunta sa ganyan na mumulita? Kahit man lang sabihin natin, mayor ka. So mayroon kang target. Hindi yung public servant ka na totoo. Para sa akin, nakikita ko sa mga official ngayon. Ito kasi kay Luistro, grabe overpricing, tapos ang mag-install pa, ang masaklap niyan, nilagay na ho yung nabalita ho yan Nabalita na ho yan. Although na-i-vlog ko na rin yan. Ito na naman ngayon, kung sino ba talaga ang mag-file dito ng kaso dito kay Luistro. Ayan na nga, gusto nang file ng kaso dito sa ombudsman. Mayroon nang dapat ikaso sa ombudsman. Yan na nga ho yun, na mga overpricing na ho yan. Pero sino ho ang pwedeng mag-file ng kaso dito sa babaeng ito na sobrang kawatan? Sabihin ko sobrang kawatan. Ito isa nagbabandira dati dahil kay speaker, mayroong ganon dahil kay speaker. Siya ho yan. Busog na busog yan ni Martin Romualdez noon. At ngayon busog na busog pa din dahil dito sa impeachment nito kay BP Sara. Kasi sila noon, kaya sila in-impeach nila si BP Sara sa House of Representatives, gawa ng mayroon din sila mga project kuno na pinapangako na ilang milyon ang pwedeng i-release sa kanila. Sino yung isang congressman? May isang congressman dyan na trace niya, na nag-release ng ilang bilyon yun sa House of Representatives. Magkano ang budget ng House of Representatives kada taon dito sa ginagawa nilang sa GAA? Sa NEP ba? Magkano? Yung mga budget na hinihingi nila, para ho sa kanila yan, hindi yun para sa taong bayan. Hindi ho yan parang mga pera na yan, hindi yan para sa kanilang distrito. Ganun. Para ho sa kanila. Imagine man naman, mayroon sila mga pa-Christmas break dyan na magkano, ilang milyon. Tapos pagdating nitong ganitong sa summer, mayroon silang dyan, mayroon na naman silang ilang milyon. Tapos ito pang mga project nila dyan. Kaya ang Pilipinas dito talaga aasinso.
sa nangyari nito. O ombudsman, imbestigahan nyo na to. Ang problema kasi nito, kakampi sila lahat nito, wala rin to. So antayin na naman tayo nito kung ilang taon na naman bago to bumuka tong issue na to, bumuka tong kaso na to. Tiyak naman to talaga kapag si VP Sara ang magiging presidente nito, sigurado na naman tong malalaking korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Sigurado man to makalkal talaga to ni VP Sara. At ito yung ayaw nila mangyari kasi pasensya na kanina sa pagbasa ko, kasi hirap talaga magbasa na pag wala salamin, ha. Nilalagay ko naman din sa screen ang mga binabasa ko at sana nasundan ninyo. Kaya Luistro, utang na loob naman. Kababae mong tao, mandurugas ka. Grabe talaga. Tapos bukas, may impeachment. Ayan na naman siya. Pabida-bida na naman yan doon. Akala mo kung hindi kawatan ang Putragis na yan. Kakawatan mong may mga hawak ko ang bit pala. Ay hawak mo pala ang pagkamagnanakaw talaga. Imagine mo sa laking pera na yan, bilyon ho ang halaga. Wala pa. Itong ombudsman naman, nauna pa itong mga ilang milyon lang. Ito, bilyon ang pinag-uusapan dito. Wala pa to. Kasi nga, ang daming mga congressman dyan kung iniimbestigahan ng matino to sa ombudsman. Ang daming mga congressman dyan na tingkagul talaga yan. Kasi Martin Romualdez nga, si Martin Romualdez may mga investigation pa para lumakas ang kanyang kaso. Ay nako naman, Remulla naman talaga. Ay nako, ombudsman naman. Pagka ombudsman ka talaga, malita ka talaga dyan. Dahil sa malalaking tao ang nandyan sa'yo na kakasuhan mo kuno. Eh kapag ayaw magpakaso sa ombudsman, o ito malita. Ano muna ako dyan, itahimik mo na yung ano ko dyan, pangalan. O malita, o saan natin i-deliver. May ganon. So, itong kaso ni Luistro ngayon, natutuwa ako ganito na naibalita na naman to. Pero ang tanong ko nito, kailan to mapursige? Kailan natin to marinig ulit na nakasampan na to sa ombudsman? Ay nako naman, magkakawatan kayo.